Magandang araw mga kaibigan. Ito, pag-usapan naman natin ngayon ang isang very disturbing news. Sinasabi ng ating gobyerno na dami daw mga foreign investments na pumapasok sa Pilipinas dahil sa biyahe ng ating masipag na Pangulo. Kailan ito? Isang credible news sources nagsasabi umaalis ang mga foreign investors sa Pilipinas. Nagkakaroon ng business o investment crisis. At tinalakay dito, why? The title is Why Foreign Companies Are Leaving the Philippines. So, gusto kong i-share sa inyo, parinig sa inyo. Hindi ko i-upload, baka ma-copyright ako. Parinig ko na lang, then mamaya pag-usapan natin. Foreign investors ranging from manufacturing companies to Sandali, lakasan ko ang... leaving the Philippines. A decade ago, we saw the largest foreign exit, Intel. Foreign investors ranging from manufacturing companies to banking institutions have been leaving the Philippines. A decade ago, we saw the largest foreign exit, Intel, an American electronic giant who helped create the electronic industry of the Philippines, left. A few years after Intel left, Ford, the American automotive company, had ceased its production in the Philippines. They closed their plant that was producing 35,000 vehicles a year. By 2019, we also saw the bankruptcy of Hanjin Philippines, which was hailed as the largest foreign investor in the Philippines. Then Citibank, the largest foreign bank in the Philippines, had sold its consumer bank to local company Union Bank, signaling the end of America's financial grasp to the Philippine consumers. Such instances are only examples of the many more out there. These foreign companies either leaving the Philippines or seeing the bankruptcy of their subsidiary may suggest that the local economy is either bad or not worth investing in. Does this then imply that the Philippines is one of the worst places to invest in for foreigners? Well, there are reasons why some foreign investors leave. They either leave because of global uncertainty, inadequate local infrastructures, possibly expensive electricity, are just some of the reasons out there. But to truly understand this, it is important. Okay. So, yun. Intel. Yun nga, 3 days ago, may nakausap ako tungkol dito. Yung dahilan, bakit umalis ang Intel sa Pilipinas? Dahil sa korupsyon. Mga politiko daw, ang daming nakikisawsaw, humihingi ng, alam mo yun ayaw ng mga foreign companies yun. Kaya umalis ang Intel. Sayang. I think napunta ata sa Vietnam ang Intel. Ano pa? Yung Ford. Sayang. Ngayon, ang mahal ng pyesa ng Ford. Kaming mag-asawa, after my retirement, Ford ang unang nabili namin. Ang sarap pong gumamit ng Ford na kahit mahal, kailang very comfortable pag magbiyahe ka ang Ford. Kahit malayong biyahe, hindi masyadong masakit sa katawan. Kailang napakamahal ang pyesa ng Ford. Mahirap pang mabili, maghintay ka. Bakit? Wala nang planta ng Ford sa Pilipinas Nilipat. I think again, Vietnam. Ang darling of investors, foreign investors, Vietnam na ngayon. Pilipinas? Wala. Citibank. Ano pa yung nabanggit? Nag-aalisan. So, ito ba yung pinagmamalaki ng bagong Pilipinas na daming mga pledges. If I'm not mistaken, more than $170 billion na ang naani ng ating masipag na Pangulo. Ulitin ko
Napakasipag ang ating Pangulo sa pagbiyahe-biyahe. Magdadalawang taon pa lang yes, nakadalawang taon na kasi umupo siya June 30. Sobra 2 taon na. 29 countries na ang kanyang binisita at nag-attract ng foreign investors. Ang dami nga naman, $170 billion. Kailang pledges lang yon. Ano yung actual? Ito. Data ito ng Bangko Sentral. Noong 2022, ano lang, $9.2 billion total. Pinakamaliit sa ASEAN countries, yung 6 ASEAN countries sa Philippines, Thailand, Malaysia, Vietnam, Singapore, ano pa yung isa? Pinakamaliit tayo. 2022, noong 2023, bumaba pa. Only $8.9 billion. Yun po ang actual investments. Meron naman. Kailang kakaunti. Kakatiranggot. Ang pinakamalaking foreign direct investments is Singapore. Noong 2022 is $141 billion. Sumusunod ang Vietnam. Kalimutan ko na yung ano. So, grabe. Okay, basahin natin ang mga comments. Bakit na-turn off ang mga foreign investors sa Pilipinas? Ito karamihan itong mga nagko-comment, mga foreigners. Kasi ito, foreign news itong source ng video nito. Okay, number 1. The Philippines lost foreign companies due to corruption and instabilities. Magulo ang ating politika Unang balita, lalo na yung sigalot with China. That's an unstable country dahil baka magkagera. Corruption. Another. Factories closed. Many years ago, many factories closed because of high electricity cost. Sa Asia tayo ang pinakamahal. If not, second pinakamahal. I think Japan, tapos Pilipinas. Yan yung dalawang bansa na mahal ang cost of electricity. Electricity cost, lack of infrastructure, corruption, and red tape, radical worker unions, yun ang rason. Ano pa? Doesn't matter, sabi ng isa. Asian Zelensky would keep his billions intact and his wife would buy another Bugatti. Ako, matindi ito. Sino itong Zelensky sa Asia? Si Junior ba ito? And then his wife would buy another Bugatti. Basta lang buo daw yung kanilang billions. Nako, matinding mga comments ito. Ito, another comment. Their president is doing what his parents did decades ago, but in a much more modern way. Like father, like son. Kailang hindi sa kabutihan, kundi sa kalokohan. Ano pa? With local warlords calling the shot, the business environment is not conducive for foreign investors. Local warlords, drug, ito, dahil sa magulo ang projection ng Pilipinas is magulo. Okay, another comment. Sabi niya, endemic corruption and intractable region inequality have long hindered the Philippines economy. If they cannot reverse such woes, Philippines will be stranded in the middle income trap forever. Okay. Another.
Most companies say the cost of electricity and the poor internet service is the main reason they exist. Agree ako nito. Napakahina ang internet connection sa atin. Malala ko na naman, ng SONA. Last year, ipinagmayabang ng presidente yan eh. Hindi lang yung kadiwang ipinagyabang, yung SONA. Okay, ang Pilipinas, tumaas ang ating index sa internet connection. From this number, tumaas tayo in this number. Ha? Ganun ba? And inobserbahan ko, nag-i-improve ba ang wala na. Napakahina po ang internet connection sa Pinas. Okay? Sige, magbasa pa tayo. Ito, maganda ito. The Philippine government has not been loyal to its ASEAN neighbors. Example, China, Malaysia, Indonesia, Laos, Thailand. The ASEAN countries are all prospering, but the leaders of the Philippines have turned their support towards USA's interests and not what's best for ASEAN. USA uses the Philippines to justify why they are 10,000 kilometers away from their own country, surrounding the ASEAN countries with weekly warships and warplanes for the past 10 years. And USA's annual live naval exercise in ASEAN waters. As such, the Philippines are losing companies because their pro-USA choices is making the whole region unstable. Wow! Galing! The leaders of the Philippines need to really study hard what USA has done to Ukraine, using them as their battlefield and their people for U.S. proxy war against Russia. So why do the leaders of the Philippines think that the USA care about them? Ang galing. Foreigner ito Ginagamit lang tayo ng US. Proxy war with China, and because of the tensions sa South China Sea or West Philippine Sea, nagpro-project ng instability. Baka magkagera. Sinong negosyanteng dayuhan ang mag-invest sa atin na anytime puputok ang gera? Hindi lang ordinaryong gera, nuclear war pa. Itong problema, mga leaders natin. Another, Marcos telling people his country will be attacked. Good luck. He is saying bad things about his own country. Ito, US lapdog. Pilipinas. Si Junior, tuta ng Amerika, kaya walang nag-i-invest o kakunti. Another one, because of mass corruption in all areas of business. Ito, when a dictator's son, a TV drama star as a president of a country. Just imagine. Okay, even the Chinese Filipinos, who are the greatest contributors to the Philippine economy, are investing somewhere else, mostly Vietnam, following the lead of Western countries. Meron pa itong nagsasabi na, nabasa ko kanina, yan na, Intel, Ford, Citibank, these are Western investors. Sabi na isa, what more if the Chinese start pulling out their investment in the Philippines? Ang largest trading partner ng Pilipinas are the Chinese. Ngayon, dahil palaban ang foreign policy ng Pangulo, nilalabanan niya ang China, pag
tinigil ng China ang kanyang trading activities with the Philippines, ano ang mangyayari sa Pilipinas? Largest market natin, China. Tapos, inaaway natin. Kaya, malala ko ulit yung post ni Sasot. Sabi niya, basic principle in marketing, o marketing 101. Do not fight your market. Bagong Pilipinas, new curriculum on marketing. Fight your market. Yun na ang style bagong Pilipinas ng ating Pangulo. Labanan mo ang iyong market. Pag ang market na yon nawala, ano pa ang mangyayari sa Pilipinas? Kahit hindi na tayo atakihin yung gera, yung armas, economic lang. Economic sanctions, patay tayo. So, ganyan po, katindi ang sitwasyon natin ngayon dahil sa ating Pangulo na masyado nang dumikit sa Amerika. Imbes na bayan babangon muli, wala na, bumabaon na po tayo.